Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan kayo nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. Paunang mensahe po ninyo ay 7 of Pentacles energy. So, Cancer, this could be someone sa inyo dito na you're waiting for something, no? You're waiting for, kumbaga, bunga ng inyong pagsisikap. You're waiting for the return of investment, no? Naghihintay kayo dito ng tagumpay, naghihintay kayo dito ng pag-come to fruition ng kung ano man ang inyong minimithi sa buhay, ano man ang inyong hinihintay, ano man ang inyong ine-expect, yung mga ganon, ano? But it's still in the works, no? It's still in the works, na hindi pa dumadating yung divine timing para dyan, para ma-receive na ninyo kung ano man yung dapat ninyong ma-receive. Okay, Cancer? Posible din na ang iba sa inyo dito, you need to do some kind of reflection or re-evaluation dito kung papaano ninyo magagawa, no? Kung papaano ninyo ina-navigate ang situation na to, because maaaring iniisip ninyo na nagawa na ninyo ang lahat, no? Lahat ng effort na exhaust niyo na, kumbaga strategies ninyo and even pera, maaaring na ano nyo ng lahat, na gastos nyo ng lahat, pero hindi pa nangyayari kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Kaya maaaring kailangan ninyo dito na mag-review, kailangan ninyo dito na magmuni-muni, no? At tignan ninyo kung ano pa nga ba ang kulang, hindi ba? Maaaring ganun ang kailangan ninyo sa ngayon. So, what else for Cancer? We have 3 of Cups. Ayan, beautiful energy. This is a celebratory energy, no? So, maaaring meron dito mga blessings na parating. Maaaring financial blessings din yan, no? It's gonna come in abundance. Maaari din na there is an abundance of friendship, abundance of anything dito, of blessings, iba't ibang klaseng blessings, kaya yun ang isa-celebrate ninyo, no? Maaaring ganon ang ganap. Meron ako naririnig na twins, kaya maaaring ang iba sa inyo is giving birth siguro na twins, ano? At maaaring yan ang sobrang ipagpapasalamat ninyo sa ngayon. Kasi maaaring yan din ang wini-wish ninyo. Maaaring yan ang minamanifest ninyo. And maybe, di ba, ganun nga talaga ang mangyayari. This could be anything then, no? Na celebration. That could be celebration of your achievement, of your accomplishments sa buhay. That could also be a celebration of birthdays, okasyon, no? Mga anniversary, mga ganon. So, maybe, may reunion din dyan, may social gathering dyan, no? At maaaring kayo yung mag-host, no? Or maybe you will be invited, depende sa inyong sitwasyon. You have 7 of Wands energy. Ayan. So, there could be a situation dito na kailangan nyo pa na i-activate ang inyong courage and your inner strength. Kasi, maybe this is a challenging situation na kinabibilangan or hinaharap ninyo sa ngayon. That could be related to 7 of Pentacles energy, no? Na challenge na yan. Kailangan pa ninyo dito na mas tibayan pa ninyo ang inyong loob. Kasi maaring meron pa ditong missing ingredient. Kumbaga, meron pa ka ditong hindi pa kayo nagagawa. Maybe you will finally figure that out na kung anong kailangan pa ninyong gawin. Pero, you know, maaaring kailangan ninyo ng lakas ng loob, tibay ng dibdib before you can do it, no? So, maaaring gano'n ang sitwasyon dito sa 7 of Wands. With what else? We have 5 of Wands. Ayan, conflict, no? Ito, maaaring conflict ito with another person. Maaring may hindi dito pagkakaintindihan si Cancer with another person. Kaya din siguro kailangan ninyo ng courage and inner strength dito for you to be able to face that situation squarely. Kasi, di ba, maaaring hindi ninyo, alam mo yun, yung parang pinanghihinaan kayo ng loob na i-approach ang taong yan or makipag-usap sa taong yan, kung sino man ang meron kayon hindi pagkakaintindihan. Maaring kailangan ninyo dito ng lakas ng loob para mag-approach kayong muli at mapag-usapan kung ano man ang sitwasyon. Or para matuto kayong lumaban or matuto kayong makipag-usap, 'di ba?
ng harapan. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Paano mensahe po ninyo ay King of Swords. Ayan. So, there could be clarity, no, na makukuha kayo at this time. Maaring meron kayong decision making na kinakaharap ngayon and you are seeking for clarity, you're seeking for clear direction, and you are definitely going to get that. No? You're going to get that. Kasi meron ditong siguro mga consultations kayong gagawin, maaring meron kayong mga mapagtatanungan dito that is going really to contribute a very clear information din sa inyo na makakatulong sa inyo na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan that will allow you to make a decision. Okay, Scorpio? We have Seven of Swords energy. Scorpio, this is an energy of cheater, liar, and stealer. Kaya be careful. Okay? Be careful with whom you share your information or important information, mga strategies, plans, dreams, mga ganon. Keep it close to your heart na muna at this time, no? Habang nandito yung energy na ito. Kasi you never know kung sino yung makwentuhan ninyo at baka mabudol kayo, baka maunahan kayo, di ba? Na kung ano man ang plano ninyo. Kaya keep it close to your heart muna, okay? Always tune in with your intuition as well, because kung meron man mga off-key with a person or a situation na nandyan sa inyong paligid, you know, your intuition will always send you a signal, no? At lagi mong, you will be guided, no? You will be guided na i-avoid mo yung taong yan o i-avoid mo muna yung situation na yan, okay? So, we have the moon energy. Ayan, speaking of guidance, you know, binibigyan kayo talaga ng divine guidance dito, Scorpio. Through your intuition and through your dreams, no? So, maaari talaga na may mga decision making kayo dito na kinakaharap. Napaka-importante decision siguro ang dapat ninyong gawin dito. And you are divinely guided. You are being sent information through your dreams as well, no? Kaya napakahalaga na i-decode din yung ibig sabihin ng inyong mga panaginip, no? Because that is your guidance, alright? There are so many resources online na nagdi-discuss ng ibig sabihin ng mga panaginip natin. Kaya i-ano ninyo yan, i-google ninyo ang mga elements na natatandaan nyo pa sa inyong panaginip, alright? Intuition is on point sa ngayon, Scorpio, kaya napakahalaga. Take advantage of that na ma-access ninyo kung anong bulong ng inyong intuition so that you will be guided accordingly on how you're going to navigate your situation sa ngayon. Okay? So, what else? We have Seven of Wands. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you know, maybe nasa defensive mode kayo. Okay? Maaring related dito sa Seven of Swords energy na, alam mo yun, maaring may sitwasyon kayo sa trabaho na merong nanunulot, no? Maaring merong nanunulot dito na siguro may promotion kayo, promoted kayo to that position, pero maaring meron kayong mga kompetensya dito. Kaya, parang some of your colleagues siguro na, alam mo yun, hindi matanggap na hindi sa kanila napunta. Kaya maybe they are trying to, to do something to take you down. Maaring ganon. No? Maaring may naninira dito sa inyo. Maaring ganon. Depende sa inyong sitwasyon, but yung advice sa inyo ni Seven of Wands, activate your courage and inner strength for you to be able to face this situation squarely, no? Magpakatatag kayo, huwag kayong sumuko. Stand your ground, stand for what you believe in, and as long as hindi naman nako-compromise ang inyong safety, yung integrity, yung dignity ninyo, kalma lang kayo, no? Kumalma lang kayo, stay put lang kayo, focus on what you are doing rather than lumaban kayo, 'di ba? Kung hindi naman necessary, 'di ba? Kaya there are battles that we need to face, there are battles that we need to
practice the art of Dedma, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon, use your own discernment and judgment dito. If you need to defend yourself, then go for it. Pero pag hindi naman, wag mo nang patulan, hindi ba, Scorpio? So, tignan ninyo ang inyong sitwasyon. What is necessary, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay Four of Cups. Ayan. So, Four of Cups is an offer, no? Meron ditong offer na dumating or dadating sa inyo. This could be in different areas of life. Pero ang problema, hindi ninyo to napapansin, no? Parang hindi ninyo nakikita. Tulad yan, nakatingin kayo sa malayo, pero nandito na yung opportunity. Nandiyan na, katabi nyo na, hindi ba? It's because maaring may mga nanggagaling kayo dito siguro sa boredom, nanggagaling siguro kayo dyan sa dissatisfaction in life, sa mga sitwasyon na talagang hindi appetizing, kumbaga, or hindi maganda ang energy, kumbaga, no? Yung parang nawalan kayo ng gana dyan yung ganon, yung parang gusto ninyo na umano lang, tumambay lang muna, gusto ninyo na tumingin lang muna sa malayo, yung parang ganon, yung parang as in nawalan kayo ng gana dito. So, maaaring ganon ang sitwasyon na pinanggagalingan ninyo dito, Pisces. But, this is a heads up for you na there is an offer na nasa inyong harapan na, nasa inyong tabi, no? But, yun nga, hindi ninyo napapansin. Kaya inimbitahan kayo dito to open your eyes, no? Open your ears, kasi maaaring meron ang bumubulong sa inyo, meron ang nagsasabi sa inyo na there is an offer dito, Pisces, give it a try, yung mga ganon. Pero, yun nga, hindi ninyo napapansin. So, this is a heads up for you na buksan ninyo ang inyong sarili para dito sa pagkakataon na ito because you never know, ito na yung hinihintay ninyo. You never know na ito na yung kasagutan sa inyong mga dasal. Okay? So, we have Three of Swords energy. Ayan. So, there is heartbreak, there is sorrow, there is grief. Maaring ang iba sa inyo dito have lost someone in separation, or maaring ang iba sa inyo dito merong nawala sa buhay ninyo. Maaaring you have lost someone talaga dito, no? Maybe meron kayong mga mahal sa buhay, kamag-anak, or kaibigan, or kakilala na nag-passed on na on the other side. Kaya hanggang ngayon, may sorrow pa rin ang puso ninyo, nasasaktan pa rin kayo, or maaaring hindi pa rin ninyo natatanggap, yung ganon, kasi it could still be fresh, no? Maaaring ganon, maaaring recently lang. Maaari din na this is relationship issue, no? Maaring meron ditong betrayal, maaring nagkaroon dito ng kasinungalingan, or maaring na-frustrate kayo about someone or about something or a situation, maaring ganun din ang ganap. Kaya maaring naiiyak pa rin kayo, no? Maaring nasasaktan pa rin kayo, no? Kasi na to nakaraan na, nangyari na to. Kung ano man ang energy or ano man ang nangyari dito na nagpaiyak sa inyo, nagpasama ng inyong loob, nangyari na, no? This is already done, this is finished, no, Pisces? Pero maaaring hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo sa energy na yan, hindi pa rin kayo nakaka-move on. So maaaring fresh pa rin yan na pangyayaring yan, but you just need to honor your feelings, no? Kasi when you honor your feelings, mas mabilis kayong makapag-heal, yung ganon, ano? So, what else? We have the world energy. Yan, napakaganda naman ito. Because this is endings and beginnings. So, there are mga bagay dito sa buhay ninyo that is going to come to an end because it has come to its completion. Ma-achieve nyo na to. This is a time for achievement. This is a time for accomplishments. May mga reward din dito na makukuha kayo. That could be financial reward, maaring recognition din yan. So, this is a time talaga for success. No, in any form, this is going to be a successful period of time sa buhay ninyo dito, Pisces. And with that success,
yan ang baon ninyo patungo doon sa bagong chapter ng buhay ninyo na magbubukas. Yun na ang baon ninyo doon sa chapter ng buhay ninyo na sisimulan ninyo uli, no? May bagong chapter kayo dito na nasisimulan. May mga bagong endeavor, bagong activity, may mga bagong ideas dito, new opportunities and possibilities that are coming your way sa ngayon, Pisces. Kaya you will be busy, no? You might be busy at this time. So, congrats. There's travel also. Napakaganda naman ito. Wheel of Fortune energy. So, things are going to improve. Things are going to change in a positive way dito, Pisces. Napakaganda. Kung ano tong dalawang ito, that is going to fade away from here on dahil magbabago na ito. Magbabago. There is going to be karma dito. Good karma is at play dito sa buhay ninyo, Pisces. At positive changes are coming your way. Positive things, situations, and even people might come in sa buhay ninyo sa ngayon. Iikot na ngayon ang gulong ng buhay, iikot ngayon ang gulong ng palad ninyo, and destiny will be at play. No? Yung mga changes na mangyayari dito, there are going to be surprising events na mag-a-unfold sa buhay ninyo dito na mga hindi ninyo sukat akalain pero mangyayari ngayon, hindi ninyo inisip man lang, pero mangyayari yan sa inyo sa ngayon. May mga ganong ganap ngayon sa inyo, Pisces, no? Kaya this is really a beautiful time sa buhay ninyo. Dahil, yun nga, no? Iikot ngayon ang gulong ng palad, kumbaga. And kung nasa ba kayo, iikot yan ngayon, gagawin ng universe ngayon na maiangat kayo, maiakyat, or umikot papunta kayo sa itaas ngayon, kumbaga, no? And there could be so much joy and happiness dito na mararanasan kayo. Destiny is at play, kaya dadalhin kayo ng mga event na to doon sa sitwasyon na talagang magiging masaya kayo. That also will give you contentment, fulfillment, yung mga ganon. So, sobrang swerte ninyo. Napakaswerte na ninyo ngayon sa lahat ng bagay, no? Maaring ganon. Kasi this is the divine universe intervening in your circumstances at babaguhin ito ang inyong sitwasyon for the better, kung what is best for you. Okay? So, this is good luck and good fortune on your side. Kaya asahan nyo na magkakaroon ng matinding pagbabago ang iba't ibang parte ng buhay ninyo, pero sa ikakabuti nito. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.